Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po ay ang ating prayer meeting sa Masters Flock Christian Church. Tayo po ay magtalakay ng mga salita ng Diyos bago tayo pumunta sa ating prayer meeting. Kailangan natin ipag-pray ang sitwasyon ng ating bansa at sa buong mundo dahil sa pandemic at ganoon din sa mga pangailangan natin dito sa ating buhay. Pero bago po tayo manalangin, ay ating pong talakayin itong ating topic ngayon. Ay entitled dito, Jesus is the Christ or Messiah. Jesus is the Christ or the Messiah. Ang ating pong babasahin na verses ay doon po sa John chapter 10 verse 22 to 42. Ulit na nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tayo po ay magkaroon ng prayer meeting sa sa gabing ito. At marami po tayong panalangin katulad ng ating church sa sitwasyon sa ibang bahagi at ganoon din sa pandemic sa mga sitwasyon sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang ating pong topic ngayon ay Jesus is the Christ or Messiah. Ang ating pong babasahin ay matatagpuan po sa the book of John, chapter 10, verse 22 to 42. Gamit po tayo dito ngayon ng parang expository preaching lang. Tatalakayin po natin ang mga verses isa't isa sa ating topic. Ulitin ko po, ang title sa ating message sa gabing ito ay Jesus is the Christ or Messiah. Ang ating pong babasahin ay John chapter 10 verse 22 to 42. Sige po, tayo na po ay magsimula. Let us open our Bible sa John chapter 10 verse 22 to 42. The shepherd knows his sheep. Now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then the Jews surrounded him and said to him, "How long do you keep us in doubt? If you are the Christ, tell us plainly." Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe because you are not my sheep, and I said to you, as I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one." Then the Jews took up stones again to stone him. Jesus answered them, "Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me?" The Jews answered him, saying, "For a good work we do not stone you, but for blasphemy, and because you, being a man, make yourself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said, you are gods?" If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world,
You are blaspheming because I said, I am the Son of God. If I do not do the works of my Father, do not believe me. Believe the works that you may know, and believe that the Father is in me, and I in him. Therefore, they sought again to seize him, but he escaped out of their hand. And he went away again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first, and there he stayed. Then many came to him and said, John performed no sign, but all the things that John spoke about this man were true. And many believed in him there. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo sa gabing ito. Humingi ng gabay sa aming pagsasaliksik na iyong mga salita. Gamitin mo rin po ako, Lord, upang may bahagi po, Lord, ang iyong mensahe po sa mga makikinig sa gabing ito. Bless mo rin po, Lord, ang makikinig. At pinapanalangin po namin, Lord, na mabuksan po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po talaga namin kung sino si Jesus ay buhay, na siya po ang Messiah o ang Kristo na inaantay ng mga Hudyo. At ganoon din po, Lord, ay kami, Lord, ay nabiyayahan sa kanyang pagdating. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good morning, good evening again sa bawat isa na nandito nakikinig. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay Jesus is the Christ or Messiah. Kasi ang pangalan po ni Jesus ay parang yun ang pangalan niya, Savior. Pero yung Christ is the Greek word for Messiah, the anointed one or the expected na inaantay ng mga Hudyo. Kasi ang sa Old Testament po, yun po ang binigay sa kanila na magligtas sa kanila. No? Ang magligtas sa kanila sa kanilang pagkakasakop at pagkakabihag nila sa iba't ibang political kingdom or political dynasty. Ngunit sa atin din po ngayon ay nabiyayahan tayo kasi hindi lamang political kingdom ang kanyang ni-revive, kundi pati po ang ating spiritual kingdom. At tayo po ay nabiyayahan din po ng mga Gentile, na mga hindi mga Hudyo. Kasi tayo po ay naniniwala kay Jesus at yun pa ang pangako doon sa Galatians na talagang kung tayo maniniwala kay Jesus, ang mga blessings na dapat mapapunta, na pangako kay Abraham ay mapapunta po sa atin. So, at dito po ay binasa ko po ang chapter 10, simula sa 22 hanggang dulo. Kasi ito pong ating pag-uusapan po ngayon ay pinatanong ng mga tao dito. Sabi ng mga Hudyo sa kanya, if you are Christ, natanong si Jesus Christ. Si Jesus, sabi niya, if you are Christ, tell us plainly. Kasi palagi nilang iniipit si Jesus Christ, pinapaamin nila kung si Jesus Christ ba talaga ang Messiah or ang kanilang in-expect na magliligtas sa kanila. So kung titingnan po natin ang the Gospel of John, yung book of John, ay meron po itong 21 chapters. Ang 11 chapters po ay about the ministry of Jesus Christ. Simula nung siya ay binaptize hanggang dito sa 11, kasi sa yun ang 3 years. Kasi sa 12 hanggang 21 ay siya ay pumasok na po doon sa Jerusalem. Yun na yung Passion Week of the last week of Jesus Christ. At the same time, yung siya ay pumasok sa Jerusalem, tapos nandun siya, nilinis niya yung templo, nakikipag-debate sa mga tao doon, mga Pharisees and Sadducees and other lords doon. Tapos nagkwento siya about sa kanyang pagdating, pag second coming. On Thursday, kinausap na niya ang kanyang mga alagad. And on Friday, siya ay namatay, nilibing, at muling nabuhay. On Sunday, nabuhay siya, at kinausap niya sina Peter, ang mga disciples. Parang ano niya si Peter, parang inangat ulit dahil sa pagkakasala ni Peter. The same time, umalis na siya. Pero dito po sa chapter 1 hanggang chapter 11, dito po ay ang ministry talaga ni Jesus Christ na 3 years. No? Unang-una po ay pinakita niya na galing siya sa God. Kasi sabi nga sa chapter 1,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pinakita niya na si Jesus Christ ay, pinapakita ni John na si Jesus Christ ay galing sa taas. Sabi nga doon sa 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, dito po ay nakikita natin, now it was the feast of dedication in Jerusalem, and it was winter. Ang purpose po ni John dito ay makikita yung time, kasi winter ito. Winter ito, the same time yung pagkamatay ni Jesus Christ ay something like yung mga April yan sa kanila eh. So ang winter dito ay parang December. So mayroon na lang 3 buwan, no? At makikita natin, unahin na lang natin yung dulo. Sabi na, and he went again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first, and there he stayed. Doon siya namalagi for 3 months bago siya pumasok sa Jerusalem. Sabi dito, then many came to him. Marami naman pumunta doon sa lugar sa Jordan kung saan nagbaptize si Jesus Christ. And sabi nila, si John the Baptist, hindi nag-perform ng mga miracle, but tama yung sinabi ni John about this man, at sabi na maraming naniniwala. Pero dito sa ating pong pag-uusapan, nakikita natin na winter ito. Pinapakita ni John dito na winter ito. At pinapakita din na kung ano yung lugar na kinakausap ng mga Hudyo si Jesus Christ. And Jesus walked in the temple sa 23 in Solomon's porch. Ang pagka-describe dito, makikita natin na itong Solomon's porch ay hindi talaga makakaiwas si Jesus dito. Kasi ang kunti lang ang labasan doon na sa temple, no? Sa temple gate lang. So, parang pinapakita ni John dito na si Jesus Christ ay kinorner ng mga Hudyo. Sabi na, then the Jews surrounded him and said to him, ito na yung pinaka-ultimate na tanong nila, how long do you keep us in doubt? If you are Christ, tell us plainly. So, bakit po importante itong malalaman natin sa Jesus Christ Jesus is the Christ? Greek word of Messiah, yung kanilang in-expect na dadating na magliligtas sa kanila. Sa atin po, ang purpose po nito ay makikita din po natin kung sino po importante ditong Messiah, kasi ito yung magliligtas sa atin. Sa ating pagkakalugmok sa ating kasalanan, kasi ang ating pong doctrine ay tayo po ay naglugmok sa kasalanan based doon sa Romans 5, nakita natin na si Adam ay nagkasala at tayo po ay nalugmok sa kasalanan. Kailangan natin talaga ang magliligtas sa atin. This is on spiritual side. So this is very important kasi even now the Israelites, the current Israel now is still expecting the coming of the Messiah. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay ang Messiah ang dumating na. So, mayroon pong mga Messianic Jews din na naniniwala na si Jesus Christ na yun. Pero karamihan sa kanila ngayon ay hindi naniniwala talaga na dumating na yung Messiah nila. Kaya they are expecting a Messiah. Pero dito nga sa ating binasa, ito na ngayong tanong dito. Sabi dito ni Jesus Christ, Jesus answered them, I told you, and you do not believe. Tapos sinabi na, the works that I do in my Father's name, they will bear witness of me. Sabi na, sinasabi ko na yan sa inyo. Kung babasahin natin doon sa sa chapter 4 pa lang, nagsisimula na sinasabi na ni Jesus Christ na siya ang Messiah. Nung nakausap na yung woman on the well, sinabi niya, ako yung the Son of God. Ang sabi nga ng woman on the well na dadating ang Messiah, sabi niya, ako na ngayon nasa harap mo. Tapos sa 5, matindi ang labanan doon kasi palaging binabato nila si Jesus Christ, no? Sa chapter 5, sa chapter 8, at dito din sa chapter 10, binabato nila si Jesus Christ kasi ang kanilang dito ay blasphemy kung sinasabi mo ikaw ang Messiah or sinasabi nga ikaw ang God. So sabi ni Jesus Christ, nung tinanong siya, ikaw ba talaga ang Messiah?
Sabi niya, I told you and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Sabi niya, yung mga trabaho na pinapagawa sa akin ng aking Ama, yun yung nagpapatutuo sa akin na ako ay ang Misaya. Sabi ni Jesus Christ, maganda din nito, sabi niya sa 26, but you do not believe because you are not my sheep. And I said to you, as I said to you, hindi kayo naniniwala kasi hindi kayo ang aking mga tupa. Sabi ni Jesus Christ, but my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Nung tinanong si Jesus Christ, ikaw ba talaga ang Misaya? Sabi niya, palagi ko yung sinasabihan na ako nga yung Misaya. Kayo ay nagtatanong sa akin sa chapter 5, nung pinagaling ko yung doon, yung tao doon sa chapter 5, nung pinagaling ko yung Bethsaida, pinagaling ko yung man healed at the pool of Bethsaida, hindi kayo naniniwala. Doon sa chapter 6, pinakain ko na kayo ng yung 5,000 men, pinakain ko na. Di ba kayo naniniwala? Sinabi ko na nga sa inyo, ako yung bread, I am the bread of life, na kung sino man kumakain sa akin, ay hindi na magugutom. Parang symbolic na kung sinong maniniwala sa kanya, hindi na magugutom spiritually. Sa 7, ganun ulit, na marami ding bumabati ko sa kanya, na tinatanong ko nila nga, Christ ba sila? Christ ba si Jesus Christ? Dito naman sa chapter 8 naman ay sinabi naman ni Jesus Christ, I am the light. At sabi nga niya dito, I am who I am. Sabi niya, before Abraham was, I am. So, dito binabato nila si Jesus Christ kasi pag sinabi na I am, yun na expected sa kanila, na understandable sa kanila yan, na referring to the Jehovah doon na nakipag-usap kay Moses na I am, no? Kasi nagtanong si Moses dito, anong sasabihin ko? Anong pangalan mo? Sabi ng God, I am, no? Who I am. Tapos dito sa 9, marami din siyang pinagaling dito, yung born blind na tao, pinagaling din niya. Tapos sa chapter 10, sinabi niya yung dalawang I am din. I am the door, and I am the shepherd. Sabi niya, I am the shepherd. Kaya nga pinapakita dito na sa 6 to 10, apat na kagad ang ginamit ni Jesus Christ na I am. I am the bread of life, no? I am the light. Tapos dito I am the door, I am the shepherd. Meron kasing mga 7 I am si Jesus Christ eh. Yung doon sa 11 later on, sabi na I am the resurrection and I am the resurrection. Tapos doon sa 14, sinasabi na I am the truth, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Tapos yung isa pang I am na mayroon pa isang I am doon na sinasabi din niya dito sa bandang dulo. No? Ngayon, babalikan natin ito. Kasi dito very important ito sa atin kasi sabi na Do you not believe because you are not of my sheep? My sheep hear my voice and I know them. No? At pinapakita nito ni Jesus Christ na mayroong binigay sa kanya na mga sheep. Binigay sa kanya ng Father at pinapakita nga dito na very secure kasi sabi niya, I give them eternal life. This is one of the verses na nagpapatutuo na hindi nawawala ang ating kaligtasan. Kasi sabi ni Jesus Christ dito, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. And I give them eternal life and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. So yung mga binigay ng Father sa kanya, hawakan niya. Sabi nga, no one can snatch them out of my hand. And verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. So, ibig sabihin,
He is a sovereign God, walang makakatalo sa Kanya. And no one is able then to snatch out of my hand. Sabi, dalawang kamay ang humahawak sa atin. Sabi niya, I and my Father are one. Ito yung patotoo na si Jesus Christ ay God na same essence, co-essence, co-equal and co-eternal with God the Father and with the God the Holy Spirit. So, sabi na balikan natin itong the works that I do in my Father's name. Kasi ang isang magpatotoo na si Jesus Christ ang Messiah, kasi the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Sabi ni Jesus Christ, marami na akong mga ginawa. Marami akong ginawa. Pinapagaling ko mga blind, mga deaf, mga lame, mga kitungin. Pinapakain ko kayo. Mayroon pa akong binuhay. Pero hindi kayo naniniwala. Hindi kayo naniniwala na yun ang aking trabaho. No? Yun ang aking trabaho na pinapagawa sa akin ng aking Ama. So, yan po patotoo na si Jesus Christ ang Christ, the Messiah, sa kanyang mga trabaho. Yan ang kanyang, it will bear witness of who is Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ dito ngayon, then the Jews took up stones again to stone him. Ngayon, binato na siya sa chapter 5, binato na siya doon sa chapter 8, dito babatuhin pa ulit siya. Siguro, pinapakita dito na marami ding mga stone doon sa temple, hindi siya makaalis doon, babatuhin na siya. So, ito ay very tactical kay Jesus to. Sabi ni Jesus Christ ganito, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Sabi ni Jesus Christ, marami akong mga ginawang mga trabaho o mga miracle galing sa aking Ama. Ano doon ang, bakit niyo ako babatuhin? Sabi ni Jesus Christ, ano ang trabaho ko doon na babatuhin niyo ako? Marami ako. Pinagaling ko na yung mga bulag. Yung mga hindi nakarinig ay pinagaling ko rin. Yung mga lame, yung mga hindi makalakad, pinagaling ko rin. May mga problema sa mga karamdaman, may mga problema na pinapasukan ng mga bad spirit, pinapaalis ko. Kikita yung mga miracle na ginawa ko, nagpapabuhay ako ng mga patay. Yan ang aking works na pinagawa sa akin ng Father. Saan nyo ako binabato? Sabi ng mga Jews, and verse 33, the Jews answered him, saying, makinig po tayo dito, sabi na, for a good work, we do not stone you, but for blasphemy. And because you, being a man, make yourself God. So, although marami nagtatanong, sinabi ba talaga ni Jesus Christ na I am God? Literally, hindi niya sinabing I am God. But, contextually, sa analysis, parang sinasabi talaga niya saying God. Kasi sabi ni mga Hudyo, saying, for a good work, we do not stone you, but for blasphemy, yung blasphemy, yung parang talagang ano yung God, oh? And because you being a man, make yourself God. So, ito rin ang patotoo na si Jesus Christ talaga ay man talaga siya, man. Kasi nakita siya ng mga Hudyo eh. Sabi na, make yourself God. Kiniklaim mo ikaw God. Ito na yung sinasabi kong very maganda itong verse na to ng 34. Jesus answered them. Makinig tayo dito ha. Is it not written in your law, I said you are gods? No. Sabi niya, is it not written in your law, I said you are gods? Kasi doon sa Psalm 82, kung babasahin natin yung Psalm 82, sabi dito sa Psalm 82, Psalm 82, sinabi dito na verse 6, sabi dito, basahin ko yung buong Psalm 82. God stands in congregation of the mighty. He judges among the gods. How long will you judge unjustly and show partiality of the wicked? Defend the poor and the fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Free them from the hand of the wicked. They do not know nor they understand. They walk
about in darkness, all the foundations of the earth are unstable. Verse 6, I said, you are gods, and all of you are children of the Most High. But you shall die like men, and fall like one of the princes. Dito, merong sinulat ang Psalm, na sinabi, I said, you are gods. I said, you are gods, and all of you are children of the Most High. But you shall die like men, and fall like one of the princes. Ang referring dito sa verse, chapter 82, verse 6, it is about the magisterium or about the mga judges na binansagan na you are gods, you are gods. Ginamit yung term na you are gods. So mayroong nakasulat dito sa Bible, in-affirm ni Jesus Christ na ang Psalm pala ay kasama sa kanilang scripture yan. Kasama yung sa kanilang scripture. Una-una, in-affirm dito ni Jesus Christ na hindi nagkamali ang Bible dito. Kasi sabi nito, I said, you are gods. I said, you are gods. Pero ang referring dito that you are gods, ito yung mga judges at saka mga religious people na sila yung nag-judge doon sa mga tao. Pero sabi niya dito, and all of you are children of the Most High, but you shall die like men and fall like of the one of princes. So ginamit ni Jesus Christ ito. Unang-una, bakit ginamit ni Jesus Christ ito? Tactical purposes ito kasi babatuhin na siya. Pero sabi na, di ba may nakasulat sa batas, no? Na I said you are gods. Sabi na, if he called them gods, so parang pinapasipay na hindi siya babatuhin kasi sabi na, may nakasulat na mayroong ibang tao na sinasabing gods. Sabi na, mga justices yun, no? If he called them gods to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. So isang purpose ni Jesus Christ dito, pinapatutuon niya yung hindi nagkamali yung you are gods doon sa Psalms. Ang point doon, hindi nag-error ang ating scripture. Pinapatutuon ni Jesus Christ yan. Pero referring yan sa mga nakakataas na parang tinitingala sila na sila yung nagde-decide. Kasi you are gods eh, sila nagde-decide. Sa mga problema, sabi ni Jesus Christ dito, and the scripture cannot be broken. Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world? Sabi niya, kung mayroong ang tinawag na mga gods dito, ako ba na sinanctify ako, sinet apart ako ng Panginoon, ng aking Ama, at pinadala dito sa world, sinasabihin niyo ba akong you are blaspheming because I said I am the Son of God? Sinabi na I am the Son of God, referring din po ito sa Christ. Sabi niya, para lang mapasipay na hindi siya babatuhin, meron naman nakasulat na you are gods, no? You are gods. Pero itong parenthesis ko lang, isa side trip ko lang muna ito. Kasi itong you are gods na to, maraming dito maraming mga implication ito. Unang-una, ginagamit ito ng mga prosperity gospel. Kino-quote nila ito na sinabi, mayroong mga verse doon na sinasabing, I said, you are gods. So, sinabi ng mga prosperity gospel ngayon, pag ikaw ay nagiging Kristiyano, parang nagiging God ka na rin, you can do everything. You can heal, you can cast out demons, kung ano-ano, maging powerful ka na, wala ka ng problema sa iyong kaperahan. Hindi naman ito ang ibig sabihin ng you are gods na kung ikaw ay nagiging Kristiyano. Kasi ngayon, ang mga prosperity people, sinasabi na you are gods. Sinasabi niya, kulang lang kayo ng pananampalataya, pero you are gods. Na kaya niyong gawin yan. Mali ang mali ang pagkalapat nila doon. Kasi it's not about us making us very powerful na hindi na tayo magkasakit. Kaya-kaya natin kung anong iisipin natin, yayaman tayo, hindi tayo magkakaproblema, lahat ng relasyon wala ng problema. Kasi ang sabi ng mga prosperity gospel, ng palataya, kaya health, may problema ka sa iyong finances, may problema kayo sa inyong relationship, kasi sinabi doon, you are gods. But mali po ang pagkakalapat ng verse na yan, you are gods. Ang pangalawan din pong dito, sasabihin ito, kasi itong you are gods, mga mga judges ito.
In fact, ginamit ito ni Constantine. Constantine, yun po yung emperor ng Roma na ginagawa niyang legal yung Christianity. Alam po natin, kapanahonan ni Jesus Christ, kina Pablo, ino-ostracize or parang inaapi yung mga Kristiyano. Nagkalat yan sila. Doon nga sa Diocletian, before kay Constantine, ay talagang sinusunog yung mga simbahan, sinusunog lahat ng mga Biblia, pinapatay lahat ng mga ministers ng Christian. Ngayon, ito si Constantine, nakakita siya ng sign kasi maglalaban sila ng isang emperor doon para makuha nila talaga yung Roma. Kasi yung Roma nakahati yan sa dalawa, sa east at saka sa west. In fact, doon sa east pa nga, hati rin yun sa dalawa. Pero doon sa Milvian Bridge war, battle, nanalo si Constantine doon. Ngayon, sabi niya, gawin ko ng legal itong Christianity. Although maraming mga maraming mga issues doon kung talagang tama ba yung ginagawa ni Constantine, pero ang God na yung providence na ng God yan kasi ginawang legal yung Christianity. Pero doon sa first economical council sa Nicaea, kasi doon sa Nicaea, maraming umatake sa Trinity at saka deity or pagka-Diyos ni Jesus Christ. So sabi ni Constantine, kinausap niya yung mga bishop sa different mga areas, no? Doon sa Roma, doon sa Jerusalem, doon sa Antioch, doon sa Byzantine, doon sa Constantine area, or doon sa Alexandra, saka sa iba't ibang mga tao. Nag-conduct siya ng ecumenical council ngayon yan. Kasi gusto niyang ma-resolve na mayroon ba talagang Trinity at talaga bang si Jesus Christ ay God talaga. So, matagal natin nasabi natin na naglagay sila ng parang resolution na God is Trinity talaga. Na there is one God but three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At in-affirm nila doon na si Jesus Christ talaga ay God. Pero doon sa council na yan, mayroon din yung mga martyrs, no? Yung mga martyrs na mga putol-putol yung mga kamay. Doon may mga martyrs doon. Kasi galing sila sa inuusig sila eh. So doon sa ecumenical council, mayroon mga martyrs din doon na inipon din ni Constantine. Tapos mayroon mga bishop. So pinuntahan ni Constantine yung mga martyrs kasi kawawa yun eh, yung mga pinapakain sa mga leon yun eh, o pinuputulan, pinupugutan ng ulo, pero meron nakasurvive. Nandun din yung mga business sa different mga areas. Ginamit ni Constantine nito, sabi niya, you are gods. You are gods. Sabi ni Constantine, ang kanyang purpose doon ay ang kanyang intention doon, sinabi kayo mga bishop, you are gods. Ginamit niya itong verse 82. Nasa inyong mga kamay ang kalagayan ng ating ng mga tao ngayon. Kung magkamali kayo ng inyong mga desisyon dito sa ating ecumenical council, mapapahamak ang mga tao, maraming maapektuhan. Ang purpose noon, sabi na, you are gods. You are God na kayong magdi-decide ngayon yan. Magdi-decide, binigyan ko kayo ng authority. You are gods, kayo magdi-decide ngayon. Ngayon, kung magkamali kayo, malaki ang epekto yan sa atin. Running forward now sa ating kalagayan sa present time. Itong mga representative natin, itong mga judges natin ngayon, they are gods. They are gods. In the term na usage lang dito na they are gods, they are very powerful. Ang ating Supreme Court, very powerful. Ang ating mga lawyers ay very powerful. Ang ating mga senators ay very powerful. Na yung presidente, very powerful. There, we consider them gods. Ganon din ang sinabi ni Constantine. They are gods. Pero kung gagamitin nyo yung mga power nyo na hindi yung kalagayan ng mga tao, wala din, no? Parang ganun. Pero sabi naman ni you will all die. You will all die.
So yun yung parang parenthesis ko, lumipat ako kasi importante ito na malaman natin ano yung ibig ito word gods. Ang number 3 purpose, para ma-validate na ang gospel, ang ating Biblia ay totoo, na hindi nagkamali yung sa 82 na mayroon talagang sinusulat doon na you are gods. Pero ginamit ni Jesus Christ yan, sabi niya. Pero ang purpose ni Jesus Christ niya, nagsabi nga na you are gods, pero ako pinadala ko personally, I am sanctified, ibig sabihin, hiniwalay talaga ako. Do you say him whom the Father sanctified and sent into the world? Ako yung Messiah eh. Tapos you said you are blaspheming because I said I am the Son of God. Sabi ni Jesus Christ, ito lang sinasabi ko, I am the Son of God, tapos babatuhin niyo ako. Ang purpose ni Jesus Christ na parang hindi niyo ako batuhin, ginagamit din niya tactical way. Meron nakasulat sa Bible niyo na you are gods. Tapos ako magsasabi akong I am the Son of God, babatuhin niyo kaagad ako. This does not mean that Jesus Christ is not God. Kasi parang tactical purpose lang ni Jesus Christ dito na hindi siya babatuhin. Ngayon, sabi niya dito, ina-accuse niyo na ako na blasphemy. Ina-accuse na ako na blasphemy. Sabi niya doon, if I do not do the works of my Father, do not believe me. But if I do, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father is in me, I am in him. So sinabi ni Jesus Christ, nandyan yung aking mga ginagawa. Yung mga Pariseo, tinitira kasi niya yung mga Pharisees noon, yung mga ginagawa niyo, mali-mali kayo. Mali-mali kayo. Pero ang aking ginawa, 100% ito. Miracle ito na hindi magagawa ng ordinary na tao. Although nagawa ito ng apostol later on, but dito, hindi mo mako-compare ang ginawa ni Jesus Christ na nagpapagaling siya 100%. Pag sumunod lang siya, 100% pinapagaling niya. Nagpapalaya siya ng mga demonyo, nagpapatigil siya ng bagyo or ulan, lahat ginawa niya. Sabi niya, tingnan niyo ang aking ginawa na pinagawa sa akin ng Father. Sabi niya, do you say to him who Father sanctified and sent into the world? Ako yung pinadala. I am the anointed one. I am the Messiah. I am the Christ. You are blaspheming. Sinasabi niyo sa akin na binablaspheme ko because I said I am the Son of God. If I do not do the works of my Father, do not believe me, but if I do, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Sabi niya, ang Father ay nasa akin at ako ay nasa kanya. This is very blasphemous sa kanila. Therefore, they sought again to seize him, but he escaped on their hand. So, pagkatapos po dito, nagpahinga na si Jesus Christ Nagpahinga na si Jesus Christ dito kasi pumunta na siya doon sa Jordan, yung sinabi ko nga kanina, at hindi na siya lumabas sa kanyang public ministry. At sabi nila, si John hindi nag-perform ng mga signs, but all the things that John spoke about this man were true, and many believe in him there, doon sa Jordan, doon sa lugar na. Katapos, after 3 months, kasi winter ito winter. After 3 months, lumabas na ulit siya. Yun na yung kwento na binuhay niya si Lazarus. And after a week, pumasok na siya sa Jerusalem. So, makikita natin this is very important. Very important ito kasi ang Messiah po ay nahati po ang mga Hudyo nito. Ngayon, hindi pa sila naniniwala na mga Hudyo. At on Isaiah 53, pakikita natin ang Isaiah 53 na talagang si Jesus Christ itong nire-refer ito, which hindi nakikita ito ng mga Hudyo. Verse 5, but he was wounded. 53 verse 5 ng Isaiah. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Iyon ang Messiah na magsasubstitute upang tayo maligtas. This is a substitution na kasi tayo ay nahiwalay sa ating God, the Father, God.
nahiwalay tayo dahil sa kasalanan ni Adan at kasalanan din natin, nahiwalay tayo. Kailangan natin mag-reconcile. Kailangan dumating ang Messiah, hindi lamang politically na Messiah, economic Messiah, but spiritual Messiah, na magligtas sa atin sa ating pagkaalipin doon sa ating makasalanan at sa sistema ni Satan. At kung hindi tayo maliligtas doon, the wages of our sin is death. Talagang mamamatay tayo physically and spiritually, and we will be mapaparusahan tayo doon sa dagat-dagatang apoy. Kailangan dumating ang Messiah. Kailangan mag-believe kayo kay Jesus Christ kasi He is the Messiah. This is very important. We cannot save ourselves from the bondage of sin, from the penalty of sin, and the presence of sin. Only Jesus Christ can save us. Kaya nga maniniwala tayo doon sa redemption ni Jesus Christ. Ang purpose ni Jesus Christ dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay liligtas tayo. Kaya nga kung practical, logical side, paano ba tayo maliligtas? Maraming mga iba nagtuturo, napakahirap na mga tinuturo. Simple lang ang tinuturo ni Jesus Christ ito. You believe in me, you believe on whom He sent, sabi niya, on whom He sent. Maniwala kayo kay Jesus Christ. Hindi na tayo kailangan mag-seminar ng mga ilang linggo kung paano natin, kung paano tayo makasunod sa Panginoon. Ang ebanghelyo ay, you believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Later na pag-uusapan kung ano ang magiging buhay mo, kung ano ang indication o anong manifestation ng buhay mo. Pero ang pinaka-basic sa ebanghelyo, you believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You believe that He is the Messiah, the Redeemer of the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. The gospel is good news, very simple. Don't make it very complicated. The gospel is very simple. Tayo nagkasala, hindi tayo nakaabot sa panuntunan ng Panginoon, hindi natin maliligtas sa ating sarili, sa ating religious affiliation, hindi tayo maliligtas sa ating ceremonial, kung anong gagawin. Maski anong ceremony pa yan, hindi tayo maliligtas. Maski anong sacraments pa yan, hindi tayo maliligtas doon. Hindi tayo maliligtas sa ating self-righteousness. Hindi tayo maliligtas sa faith plus addition of works. Ang sinabi ni Jesus Christ doon, you believe in me and you will be saved. Later na natin pag-usapan kung anong klaseng buhay mo. That is beyond the point of our salvation. Simple lang ang ating. Kung tatanungin mo ako, paano tayo maliligtas? Ang sagot doon, you believe on the Lord Jesus Christ, His work, kung sino siya, kanyang person, He is truly God and truly man. You believe in the three offices, that He is the King, He is the prophet, and He is the priest. Siya yung priest na nag-reconcile sa atin sa Panginoon by His own blood. Humahugasan tayo sa dugo ni Kristo kung tayo maniniwala sa Kanya at tayo maliligtas. Later on, saka natin pag-uusapan kung anong mga seremonyas ang gagawin, kung ano ang klase ng buhay mo. Pero ang pinaka-intention dito ni Jesus Christ, I came to this world to save you. So that is the gospel. You believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kaya nga, kailangan natin malaman kung sino si Jesus Christ kasi yun ang ating itinuturo. The gospel is about Jesus Christ, His work, and His person. That He is truly God and truly man, that He died for our sins, and He fulfilled all the laws para maibigay sa atin ang katurihan na nasa Kanya upang tayo ay mapawalang sala sa paningin ng Diyos. So, yun lang po. Kailangan natin very important itong Messiah kasi yun ang ating Redeemer, yun ang ating tagapagligtas. Kung si Jesus Christ ay hindi Messiah, hindi siya namatay para sa atin, hindi siya muling nabuhay, hindi siya umakyat sa kanan ng Ama at umakyat doon at nag-ano sa atin, nakaupo sa kanan ng Ama. Tapos na ang ating salvation. Pero kung totoo ito, but this is really true, kaya nga babasahin natin ang Bible. And this one, dito ako mag-i-end,
sa John 20 verse 30, sabi ni John dito, John 20 verse 30 to 31, John 20, 30 to 31, John 20, 30 to 31. And truly Jesus did many signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these were written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Ulitin ko. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. Verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. You will have eternal life in his name. Yun po ang message ng gabing ito, that Jesus Christ is the Messiah, and by believing in him, you will have eternal life, and you will be saved from your sin, from the punishment of sin, and from the presence of sin. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na aming Ama, kami Lord ay nagmamakaawa sa iyo Lord, na buksan mo po Lord ang aming puso't isipan. Kung mayroon po makarinig nito Lord, buksan mo po Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan namin Lord ng aming pag-asa ay hindi sa aming sariling kakayahan, hindi sa pagsali ng relihiyon, hindi sa pagsunod ng mga sakramento, hindi sa pagsunod ng mabubuting gawain, hindi sa aming morality, hindi sa aming pagsunod ng mga batas, kundi wala na ikaw ni Jesus ang aming tagapagligtas at kami ay maliligtas lamang kung kami ay naniniwala sa iyo. Lord, buksan mo po Lord ang aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli Lord at dalangin namin to Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.